Takip pa rin ako sa bibig ko habang ang mga luha ay kusang bumabagsak sa aking pisngi. Hindi ko napansin kaagad ang dalawang babae na lumapit kay Michael Lord Isabel. Sir, pagbati nito at sumaludo dito. Nang marinig ko ang pamilyar na boses na yun ay para bang automatikong tumigil ang luha ko. Nagtaas ako ng tingin at nakita ko ang dalawang pamilyar na babae. Tumango sila sa akin at ngumiti. Ma'am Ayan. Nang makita ko sila ay muling tumulo ang mga luha ko. I can't believe I am seeing them. Akala ko noon ay namatay sila. Angelo! Karen! Napatayo ako at lumapit sa kanila. Buhay kayo? Ngumiti ang dalawa at nilapitan ako. Hindi ko napigilan na yakapin sila. Angelo and Karen were part of my team when I was still active in the Air Force. They were trained and I trust them. Kaya sinubukan ko na ipasok sila sa mga magbabantay sa iyo para maprotektahan ka. Even Gabriel didn't know that. Humawalay ako sa dalawa at tumingin kay Michael. Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginawa. Tumayo si Michael Lord Isabel. I am just hoping you're going to open your heart to my son once again. I am not going to meddle with your lips. Marami ka pang katanungan. Alam ko. Handa ako sagutin ang mga ito pero mukhang may mas kailangan ka mapakinggan ngayon. Tumingin si Michael Lord Isabel sa isang direksyon. Napatingin din ako doon at nakita ko si Gabriela. Mukhang kakarating niya lamang dito at hinahapo pa. Agad siyang lumapit sa amin. Inilayo niya ako sa kanyang ama. What did you tell her? Yun kaagad ang tanong ni Gabriel. Nothing. Maiwan ko na kayong dalawa. Tumingin si Michael Lord Isabel. Until we meet again. Ayan. Hahabulin ko pa sana siya dahil marami pa akong tanong pero umalis na si Michael Lord Isabel. Magalang din na nagpaalam sina Angelo at Karen sa akin bago sila sumunod sa kanya. Tahimik kami ni Gabriel nang iwan ni Michael Lord Isabel. Nang mabawi ang sarili, saka lamang nagsalita si Gabriel. Iniharap niya ako sa kanya. Mabilis akong pumunta dito nang sinabi ni Marvin sa akin. Nakausap po si Dad. Anong pinag-usapan ninyong dalawa? Tinignan ko lamang si Gabriel. Naalala ko ang mga sinabi ni Michael Lord Isabel sa akin kanina. Tumulo ang luha ko at dahan-dahan ko sinuntok ang kanyang dibdib ng paulit-ulit. Ayan. Why didn't you tell me? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga nangyari noon? Hindi ko napigilan ang sarili Hindi ko pa alam ang nangyari, nagigilty na kaagad ako. Hinayaan ako ni Gabriel na suntukin ang dibdib niya. You didn't want to listen to me. Kahit pa! Sana kahit ayokong makinig sa'yo, sinabi mo pa rin. Lalong bumuhos ang luha ko. Naramdaman ko ang pagyakap ni Gabriel sa akin. Napagulhol ako nang maramdaman ko ang yakap niya. I don't want to force you to something you don't want to, Ayan. Alam mo yan. Pinangunahan ako ng pag-iyak ko kaya hindi kaagad ako nakapagsalita. Kumapit ako sa kanyang damit at para bang ayaw siyang pakawalan. Tell me everything, Gabriel. Makikinig ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Mas lalong humigpit ang yakap ni Gabriel sa akin. Yes, baby. Hush now. I will tell you everything you want to know. Just don't cry. Niyakap ko din sa Gabriel at ng mga sandaling wala siyang ibang ginawa kung hindi ang i-comfort ako. Gabriel's POV. Nagising ako at hinahapo. Tinangka akong bumangon at gumalaw pero nalimitihan ang aking pagkilos nang maramdaman ko ang sakit sa may dibdib ko. Bumalik ako sa pagkakahiga. Nakatitig ako sa kisame ng silid na kinaroroonan ko. Nasaan ako? Inalala ko pa ang mga nangyari nang may magbukas ng pinto. Napatigil si Diego sa pagpasok na magtama ang paningin namin dalawa. Sir, mabilis siya lumapit sa akin. Halatang gulat na gising na ako. Gising na kayo. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko makuha ang sinasabi niya. What happened? Sandali, tatawag ako ng doktor. Hinawakan ko ang braso niya kaya't hindi niya nagawa kung anong dapat niyang gawin. Tumingin ulit sa akin si Diego. What is it today? Tanong ko sa kanya. Habang naghihintay na isasagot ni Diego, bumukas muli ang pinto at nakita ko ang pagpasok ng ibang tauhan ko. Nagulat sila nang makita akong may malay na. Hindi ko maalala kung anong nangyari sa akin but that can wait. Kailangan ko makauwi para kay Ayan. I promised my wife. I am asking you a question, Diego. Umalangaw-ngaw ang aking boses sa loob ng silid. Hindi ko nagustuhan ang pananatili niyang tahimik. Ganoong tinatanong ko siya. All I can think about is my wife who's probably waiting for me to come home. Bukod pa doon, nangako ako sa kanyang uuwi para nasa tabi niya ako habang nanganganak siya.
Sinagot ni Jago ang katanungan ko at nang mapagtanto ang araw na iyon, agad ako nakaramdam ng bigat ng damdamin. What? Para akong nawala sa aking sarili. Ayan. Tinanggal ko ang mga nakadikit sa katawan ko at pinilit na makaalis sa kinahigan ko. It's been a week since the day I promised her na uuwi ako sa Pilipinas para makasama siya. Shit! Sir! Tinangka akong pigilan ng mga tauhan ko pero pinagtabuyan ko silang lahat. Tinangka akong ibaba ang aking mga paa pero halos hindi ko iyon maramdaman. Sa sobrang desperado ko makaalis dito'y gumulong ako at bumagsak sa sahig. Napadaing ako nang maramdaman ko ang pananakit ng katawan ko. Bukod sa impact ng pagkakahulog ko sa kama, may iba pa akong sakit sa katawan na naramdaman. Pinilit ko na tumayo pero hindi ko talaga maramdaman ang aking paa. Hinampas ko ang hita ko para lang mapilit itong makatayo pero imbis na gumana ang plano ko, pananakit nito ang aking naramdaman. Sir, I advise you not to do reckless things. Lumapit sa akin ang mga tauhan ko at inalalayan ako makabalik sa kinahihigan ko. Tulala ako at parabang napagtanto ko ang sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. I will call the doctor, sabi ni Jago. This time hindi ko na siya napigilan dahil maging ako ay wala sa sarili ko. Don't tell me. Napatingin ako sa aking paa. Hindi ko kaagad napansin na may bandages iyon dahil sa pagmamadali ko kanina. Umigting ang pangako habang nakatitig doon. Dumating ang doktor at agad akong tiningnan. Mukhang nakarating din sa kanya ang ginawa ko kanina. Mr. Lardizabal, you should know your situation by now. Sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita at nanatiling nakatulala. You're heavily injured in both legs. You'll be needing surgery and extensive physical therapy that could take up to a year if you want to walk again. Tumingin ako sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala. You're lying, sabi ko. Maging ako ay parabang nirareject iyon ng isipan ko. Hinawakan ko ang kwelyo ng doktor. Agad na lumapit sa amin sina Caleb at Jago upang ilayo sa akin ng doktor. Are you fucking telling me that I can't walk? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Para bang umuusbong ang matinding galit sa akin at hindi ko alam kung paano ko ito pahuhupain. I'm sorry, Mr. Lardizabal. We did everything we could but your bones were severely damaged. Para ako nang hina sa sinabi niya. Dahan-dahan ay nabitawan ko siya. Kinausap ni na Jago ang doktor at nang paalam ito. Sinabi niya na lamang sa akin na babalik siya mamaya. Ikinuyom ko ang aking mga kamay at inalala ko kung anong nangyari. Sir, hindi din po namin alam kung anong buong nangyari sa inyo. You got separated with the team. At nang makita namin kayo, wala na kayong malay at nasa critical na kondisyon. Hindi kaagad ako nagsalita. Dahan-dahan kong naalala ang mga nangyari. We were on an operation to eliminate the syndicate. Maayos ang takbo ng lahat and just like how I predicted everything, ganoon nga ang nangyari. Habang inahalukhog ng SWAT ang isang malaking bahay para sa mga miyembro ng sindikato, napansin ko na tila may nagtatangkang tumakas. Agad akong humiwalay sa team ko at nagpunta sa lugar kung saan ay tila may nagtatangkang tumakas. Stop! Tinutukan ko ng baril ang dalawang lalaki. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at tumigil sa kanilang pagtatangka na umalis. Ang isa sa kanila ay ang tumatayong boss ng sindikato. Turn around! Sabi ko sa kanila. Dahan-dahan silang lumingon sa akin. Napansin ko ang kanilang mga armas kaya't sinenyasan ko sila. Put your guns down! Utos ko sa kanila. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang armas at ibinabasa sa sahig. Ngunit bago nila iyon tuluyang bitawan, hinawakang muli ng isang armas at binaril ako. Mabilis akong nakaiwas pero nadaplisan ako sa braso. Nagkaroon ng barilan sa pagitan namin tatlo. Natamaan ko sa ulo ang isa at ang isa na may tumakbo. Kaagad ko siyang hinabol. Habang hinahabol ang laki, napapansin ko na napapalibutan na kami ng mga nagtataasang puno at iba na ang pakiramdam ko. This is not part of the plan. Wala sa ibinigay sa aking layout ng area ang direksyon na ito. This may be a secret passage kung saan ay gagamitin nila para makatakas. Stop! Tumigil ang lalaki. Naabutan ko ito at kaagad na tumigil. Lumapit ako sa kanya at kaagad kong kinuha ang armas niya. Kinapkapan ko siya para masigurado na wala siyang ibang itinatagong armas nang mapansin ko na nakangisi ang lalaki. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa ginagawa ko. You have a family, right, Commander? Natigilan ako sa sinabi niya pero hindi ipinahalata na naapektuhan ako sa kanyang sinabi. And I heard that she's going to give birth to a baby girl. Wow, congratulations!
Umigting ang pangako pero hindi ko pa rin ginawang ipakita sa kanya na naaapektuhan ako. Kapag nakita niya na may epekto sa akin ang mga sinasabi niya, mas lalo lamang niyang gagamitin ito laban sa akin. No one knows where Ian is. Kampante ako na walang mangyayaring masama sa kanya. They arrived safely on the island. Good thing, nothing's happening to them right now. The stress is bad for a pregnant woman. Hinawakan ko ang kanyang braso at pinilipit iyon. I slumped his body on the ground. Hindi pa rin ako nagsasalita pero nagtataka na ako kung paano niyang nalaman na nasa isla si Ian ngayon. Dahan-dahan na umaakyat sa isipan ko ang matinding emosyon dahil sa sinabi niya. Humalakak siya. But knowing you, Commander, you don't care. You don't care about your family. That's why you're here, instead of being with them. That's dumb nonsense. Nandito ako dahil gusto kong protektahan ang pamilya ko. Gusto kong matigil na ang pagbabanta sa buhay ng pamilya ko. Too bad. They will die tonight, and you cannot see them again. Binalian ko siya ng braso pero tumawa lang siya. Even if you kill me tonight, this will never end, Lord Isabel. I will make sure to steal everything you have. That's what will not give your woman protection. You know why? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? May kasunduan na kami ni na Jose. Sananyasan niya ako na lumingon. Lumingon ako at nanlaki ang aking mga mata. Because we have him. Jose! Hinapas niya ako ng matigas na bagay sa ulo kaya't agad na nalabo ang aking paningin. Nabitawan ko ang kamay ng lalaki at malakas siyang tumawa. Itinulak ako nito kaya't bumagsak ako sa lupa. Pinilit ko na bumalik sa maayos na disposisyon. Napahawa ako sa aking ulo at pilit na tumayo. Medyo wala na ako sa tamang pag-iisip dahil nadidistract na ako sa kakaisip kung ano na ang maaaring nangyayari sa aking asawa at anak. Napatingin ako kay Jose, ang commander ng SWAT na pumalit sa akin nung umalis ako. Traitor! Sabi ko sa mahinang boses. Hinawakan ko ang ulo kong natamaan niya at tumurugo iyon. You're not getting away from this. You know, money makes everyone crazy, Lord Isabel. Sabi ng lalaki. I offered Jose a huge amount of money, and he told me that he would help me. Your wife is alone now, and she will die tonight too. Oh, that's fine. You're going to meet her in hell anyway. May recorder siyang binuksan at may narinig akong boses. The scream was from Ian. There were a lot of gunshots too. Binuhat ko isang baril na nasa likod ko. Nawala ang ngiti niya nang makita iyon. Ibig sabihin binawi ni Jose ang mga tauhan ng SWAT na dapat ay poprotekta kay Ian habang wala ako sa tabi niya. This dumb asshole. Mabuti na lang at kinausap ko si Coril for backup. But will that be suffice? Hindi makapag-focus ng maayos ang aking mga mata dahil sa tama ko sa ulo. Maigi ang isipan ko'y lumilipad dahil iniisip ko maaring kalagayan ni na Ian. Ganoon pa man, ginawa ko ang lahat para mapuruhan sila. I need to escape this situation dahil nanganganib din si Ian at ang anak ko. Alam ko na may natamaan ako nang iputok ko ang barila. Narinig ko ang pagmumura ni Jose. Siya ata ang nadali ko ng bala. Hindi ko na gaano makita ang nangyayari sa harapan ko dahil sa panlalabo ng mga mata ko dulot ng injury sa ulo ko. Napapikit ako ng ilang beses dahil tuluyan ang nagdidilim ang aking mga mata. You asshole! Napatigil ako nang maramdaman ko na may matalim na bumaon sa may tagiliran ko. Sinaksak ako ni Jose doon na siyang tuluyang kumuha ng natitirang lakas ko. Even when you're no longer in the SWAT, you were still the one they wanted. What do you have that I don't? Jose, sabi ng isang lalaki, don't kill him yet. I have a great idea. Napahiga ako sa lupa habang hawak-hawak ang aking tagiliran. Sinikap ko na muling tumayo pero wala na akong lakas para gawin iyon. And the next thing I know, paulit-ulit nilang hinampas ang aking binti at matinding sakit ang aking naramdaman. You were so powerful before, Lord Isabel. A man with a black moral. The SWAT commander who led his team to many successful operations and many more. Unfortunately, things have changed now because you develop weaknesses. And one of those weaknesses is your wife. Na mga oras na iyon, wala akong ibang iniisip kung hindi sina Ian at ang anak ko at sa unang pagkakataoy, humiling ako na sana ay magawa nilang makaligtas. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ng lalaki kanina, but if it was true, my wife and daughter are in great danger. And that is what happened.
I got distracted that time because that man knew about Ian's whereabouts at wala na akong ibang inisip kung hindi ang mapuntahan si Ian para maprotektahan sila. Nawala ang focus ko sa sitwasyon and I didn't expect Jose to be a traitor. They got me. I can't believe Jose was part of the syndicate. Sabi ni Caleb. Hindi siya parte, pero nakipagsabuatan siya kapalit ng malaking halaga. Sabi naman ni Lazarus at napapailing. Matagal ko nang napapansin na parang insecure siya kay Sir. Baka kasi hindi niya kayang higitan ng mga achievements ni Sir noong ito pa ang commander ng SWAT at nape-pressure. Kahit anong gawin niya, hindi niya magagawa mga nagawa ni Sir. Hindi ko na iyon masyadong inisip. Agad akong tumingin kay Jago. How's the situation in the Philippines? Kumusta si Ayan? Did she deliver her daughter safely? Tanong ko. Miss Ayan safe, but she's hiding. Marvin was in a critical condition when he was found. Stable na siya ngayon. But the baby? Halos hindi ako makahinga nang banggitin ni Diego ang tungkol sa anak ko. She's missing, sabi ni Diego. Hindi pa namin nahanap pero nagpadala na ako ng search and rescue team for her. I will make sure to find her, sir. Matinding galit ang aking nararamdaman nang marinig ko iyon. Para akong binabalot ng kadiliman and all I can see is black. Did they kidnap my daughter to use her against me? Nasaan si Ayan at saan siya nagtatago? We heard that the hospital was bombed. Tumulo mga tauhan nila Sir Corel. But there were a lot of bombings and it was uncontrollable. Tumutulong din sila sa paghahanap, sir. Nakaramdam na naman ako ng pagwawala. Tinangka ko ulit umalis sa kinaupan ko. I need to go. Sabi ko, kailangan ako ng asawa ko at kailangan ko mahanap ang anak ko. I need to go back. Pinigilan nila ako pero hindi ako nagpapigil. Kahit na alam ko na hindi ako makakalakad, nagpumilit ako na makauwi. Ganun pa man, pinipigilan talaga ako ng mga tauhan ko. And what will you do? Baka ikaw pa maging pabigat sa buhay ng asawa mo, imbes na ikaw pumotekta sa kanya. In your condition right now, Gabriel, I doubt you can do anything. Natigilan ako sa pagwawala ko nang marinig ko ang boses na iyon. Pumasok siya at nakita ko si Dad. Nagulat ako na makitang naririto siya. Anong ginagawa mo dito? I should be the one asking you that. Panimula niya. Anong ginagawa mo? Tinahayaan mo na kontrolin ka ng emosyon mo. Uuwi ka ng Pilipinas? And then what? Anong gagawin mo? Sa kondisyon mong iyan, baka imbes na ikaw ang protekta sa kanya, siya pa mag-alaga sa iyo. Mas nagalit ako sa mga narinig mula sa aking ama. Do you think I can do anything, even in this condition? Bakit hindi ka muna magpagaling? Kung uuwi ka, ipapahamak mo lang ang buhay ni Ayan. Yan ang gusto ng mga kalaban. Sa tingin mo, binuhay ka nila dahil gusto lang nila? They're going to use your condition and kill you and your wife. Ikunuyom ko ang kamay ko pero napagtanto din na tama si Dad sa sinabi niya. Napailamos ako sa aking mukha because I am definitely useless right now. You need to calm down, Gabriel. Masyadong mataas ang emosyon mo ngayon at hindi ka makakapag-isip ng tama. Huminga ng malalim si Dad. Sometimes, you need to sacrifice in order to protect something. Inihampas ko ang kamao ko sa kama. What? I can just sit here and do nothing. Nawawala ang anak ko at maaaring nanganganib ang buhay ng asawa ko. Tumingin si Dad sa akin. Rest assured, your daughter is safe for now. Unfortunately, she's suffering from congenital heart disease. She's being taken care of. Kapag pwede na, I will schedule the operation. And you, son, focus on recovery. I will send my people to watch over your wife. But I doubt the enemies will hurt her if they think you're not interested in her. We'll observe the situation for now. Hindi ko man gusto ang ideya na iwanan ng ganoon sa Ayan pero siguro dahil na rin sa kondisyon ko, hindi ko nagustuhan na magpakita sa kanya ng ganito. Gusto mo huwag ako magpakita kay Ayan? You need to understand the situation, Gabriel. Ikaw ang magpapahamak sa inyo ng asawa mo kung uuwi ka sa ganyang sitwasyon at walang maayos na plano. The enemies are just waiting and ready to move any moment. Kahit sa anak mo, hindi ka muna pwedeng pumunta. Her condition is that good. Baka madamay lang siya kapag nalaman ng mga kalaban na buhay ito. I have a plan. Will you listen? Saad ni Dada. Umigting ang aking pangadal sa sinabi niya pero inihanda din ang sarili para makinig sa kanya. Sir, pagtawag sa akin ni Diego, uuwi ako ng Pilipinas para alagaan muna sa Marvin. While doing that, ako mismo magbabantay kay Miss Ayan.
Tama si Sir Michael. Mas mag-focus muna kayo sa pagpapagaling para magawa ninyong makalakad ulit. Hindi ko man gusto na gawin ito kay Ayan, pero kung ito lang din ang paraan para maprotektahan siya at mailayo sa sitwasyon, handa akong gawin iyon. I never intended to abandon my wife, but things got out of control. I hope you'll forgive me for this, Ayan. I need to sacrifice being with you and with our daughter, if it means keeping you both safe and alive. I'm sorry. Ginawa ko ang lahat ng kailangan kong gawin para lang muling makalakad. I don't want to admit it pero tama si Dad. Kung ganito ako haharap kay Ayan, how can I protect her? Baka ako pa ang protektahan niya. The enemies are still out there. Hindi ako pwedeng makampante. I don't want to leave Ayan alone pero baka nga mas manganib ang buhay niya kapag nasa tabi niya ako. If I want to stay by her side, I need to eliminate the threats. Because I don't think a man who puts her wife in danger is a man who deserves to stay by her side. Habang nagta-therapy ako at naghahanda para sa magiging surgery ko, si Diego kasama si Xavier ay bumalik ng Pilipinas para kay Marvin at para na rin bantayan si Ayan. I haven't seen my daughter yet, pero sabi ni Dad ay mas maayos na raw ang lagay nito kumpara noong unang beses niya itong nakita. Marami pa akong katanungan na hindi pa nasasagot pero makapaghihintay naman siguro ang mga detalye. Sa ngayon ay kailangan kong mag-focus sa pagpapagaling ko. We're ready for surgery. Nasa operating room na ako at nakahanda na rin sa mangyayaring surgery sa akin. Ipinaliwanag ng mga doktor ang mangyayari sa akin. Kung sana pagkagising ko ay pwede ko na agad puntahan si Ayan ay ganoon ang gagawin ko. Unfortunately, alam kong matagal-tagal pa ang panahon bago ko ulit siya makita. Dahan-dahan akong nawala ng malay at hindi ko mapigilang managinip ng mga sandaling iyon. Isang panaginip na nangyari noong bata pa ako at ayoko na sanang alalahanin. When I was a kid, I was always by my mother's side. Laging wala si Dad dahil sa trabaho niya sa Air Force. Kaya sabi ko sa sarili ko ay ako mag-aalaga sa aking ina habang wala si Daddy. My father is strict but I have a high respect towards him. Ganoon din kay Grandpa. Ganoon pa man, hindi ko naaabutan kung gaano raw ka-stricto si Grandpa. Naririnig ko lamang sa mga taong nakakakilala sa kanya. Dahil na ipinanganak ako at makilala ang aking Grandpa, he was nice. O siguro dahil apo niya ako kaya siya ganoon. My mother was the sweetest and I love her so much. I always admired the look in her eyes. They were full of emotions and admiration for my father. Sabi nila, political marriage lang daw ang sa mga magulang ko. Kahit ganoon alam ko na mahal ni mommy si daddy dahil iba ang tuwa niya sa tuwing umuwi si dad mula sa trabaho. Uuwi ba si dad ngayon, mommy? I was so little that time, pero naiintindihan ko kung bakit parating wala si Dad. Naintindihan ko rin na minsan ay para bang ipinagkakait kami ni Dad sa mundo. Ipinaliwanag na iyon sa akin ni na Grandpa noon at sinabi niya na kagaya nila ay kailangan ko rin magkaroon ng background sa military. Kaya bata pa lang ako, para bang nakaukit na sa palad ko kung anong dapat kong tahaking landas. Yes, anak. Tumulong si mommy sa paghahanda ng dinner kaya alam ko na uuwi si Daddy. Ganito siya kapag pauwi si Daddy. Kahit marami kami mates, gusto niyang pinagsisilbihan si Daddy. Sa ganoong paraan ay napapakita niya ang pagmamahal niya sa aking ama. Oh, mommy, I'm excited to eat those foods. Sinilip ko sa mesa ang mga pagkaing inihanda ni mommy kaya na-excite ako na kumain ng mga niluto niya. I love it when my mommy cooked. She was good at it. Dumating si Daddy. Kumukulo ng akin tiyan pero hindi kaagad ako kumain dahil hinihintay namin siya. Minsan lamang naming makasabay si Daddy sa pagkainan kaya tiniis ko ang gutom ko para doon. Pagdating ni Daddy, nakahilara ang lahat ng servants at tinihintay namin siyang makapasok. My father is the colonel of the Air Force and there was a rumor that he was going to be promoted soon. Kaya mas lalo siyang naging abala. Welcome back! Pagbati ni Mommy. Malawak ang ngiti niya nang makitang pumasok si Daddy sa loob ng bahay. Tumango lamang si Dad. Kinuha ng isang maid ang kanyang suot na jacket. Malawak ang ngiti nang mapansin ko na may kasama si Dad. Hindi siya nag-iisang umuwi ng bahay. The dinner's ready, sabi ni Mommy. I prepared the food. Tumingin si Mommy sa mga kasama ni Daddy at nang mapansin niya, ang isang babae ay nag-iba ang ngiti ni Mommy at naglaho ang ningning ng kanyang mga mata. Napag-alaman ko na ang babae ay isa sa mga katrabaho ni Daddy. Nandirito sila dahil may pag-uusapan sila. Kumakain na kami ng dinner at hindi ganito ang inaasahan ko. The food is great.
Your wife is a good cook, Colonel. Sabi ng kasama lalaki ni Dad. Or should I call you Brigadier General? Marahang humalakhak ang lalaki. It's too early for that, Major. Sabi naman ni Dad. Pinag-uusapan pa lamang ang tungkol sa promotion. You're too humble, Colonel Ardizabal. Alam naman natin na ikaw mapipili. Sumimangot ako nang marinig ko ang boss ng babae. Hindi ko yun nagustuhan at hindi ko rin gusto ang pamamaraan niya ng pagtingin kay Dad. Anyway, the food is great. Sabi ulit ng lalaki. Tumingin siya kay Mommy. I was really curious about your wife, Colonel. Madalang mo silang masama sa mga events at hindi gaano ipinapakita. Minsan iniisip namin na baka hindi totoong may pamilya ka na. Nakita ko ang paghigpit ni Mommy sa pagkakahawak niya sa kanyang kutsara. Pinanatili niya ang ngiti pero alam ko na pilit lamang iyon. Hindi nagtagal ang pag-uusap tungkol doon dahil kapag tungkol sa pamilya ay iniiba ni Daddy ang topic. Hanggang sa hindi ko na maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. That night, I heard my parents arguing. Nasa labas ako ng kanilang kwarto at nakaawang ang pinto nito kaya naririnig ko ang pagtatalo nila. Who's that woman, Michael? Babae mo? Kaya ba madalang kang umuwi dito dahil may iba ka ng babae? Sigaw ni Mommy. I don't know what you're talking about, Anya. Sagutin mo ako. Bakit ganoon siya makapag-usap sa'yo? Her tone was too flirty. Hindi ko yun gusto. Narinig ko ang yabag ni Mommy. Kaya ba ayaw mo akong dinadala sa mga events dahil ayaw mong malaman nila na totoong may pamilya ka? Shut up! Hindi man nagtaas ng boses si Dad, alam ko na galit na siya. Mautoridad ang tono niya na kahit sinong makakarinig ay mapapatigil. Are you accusing me of cheating? Narinig ko ang pang-iyak ni Mommy. I know our marriage was arranged by our parents. Maaring hindi mo ako mahal pero it's been years. Hanggang ngayon ba hindi mo ako kayang mahalin, Michael? Kahit na konti lang. Hindi mo ba kaya? I felt so insecure. Mas nakakasama mo pa ibang tao kaysa sa amin ng anak mo. My mother wasn't like this before. She understood my father's work at hindi siya mabilis magselos. Pero siguro dahil na rin hindi nagagawa iparamdam ni Dad sa kanya na mahal niya kami, kaya siya nagkakaganito. My heart was aching for my mother. Umalis ako doon pero itanggi ko man. Ang respeto at admiration na nararamdaman ko para sa ama ay dahan-dahang nawawarak. Akala ko kaya kong kapitan ng pamilyang ito basta nandito si Mommy pero maging siya ay dahan-dahan na ring nawawala. Tuwing umuwi ako galing school, hindi ko na siya naabutan sa bahay. Hindi kagaya noon na sinasalubong niya pa ako. Where's Mom? Si Nanay Dottie ang bumati sa akin. Nakangiti siya nang makita ako pero nang magtanong na ako ay agad na naglaho ang kanyang ngiti. Hindi pa umuwi. Umalis kanina at sinabi na may kipagkita sa mga kaibigan. Nagsalubong ang kilay ko. She's always out with her friends. Nakakalimutan niya na ako. Naalarma si Nanay Dottie kaya nilapitan niya ako. That's not true, Gabriel. Baka naboboard ang mommy mo kapag wala ka sa bahay. Uuwi din iyon. Matagal din akong naniwala ng mga kaibigan ng kasama ni Mommy hanggang sa ako mismo ang makakita ng ginagawa niya. It was an accident when I found it. Kasama ko sina Jago at Caleb. Maliit pa noon si Marvin pero parati namin siyang kasama dahil nakadikit lagi sa kapatid. Boss, sabi ni Caleb, bata pa lamang kami ay ganoon na talaga ang tawag nila sa akin. Hindi ba't mommy mo iyon? May tinuro siya kaya't sunundan ng mga mata ko ang tinuturo niya. Parang may pumiga sa dibdib ko nang makita ko na si mommy nga iyon at may kasamang ibang lalaki. Magkahawak ang kanilang kamay habang may matamis na ngiti sa labi ni Mommy. Alam ko ang mga ngiti na iyon dahil noon ay sa aking ama niya lamang ito ipinapakita. Sino kasama niya? Tanong ni Caleb. Sinuko siya ni Jago dahil napansin siguro nito ang expression na meron ang mukha ko. Hindi ako nagsalita pero iba ang kutob ko. Nakita namin silang umalis. Wala ako sa sariling naglakad para sundan sila. Let's find out. Sabi ko habang sinusundan si Mommy. Tinakasan ko noon ang driver ko at palihim na sinundan si Mommy at ang laking kausap niya. Who's that man? Bakit sobrang lapit niya kay Mommy? Pumasok sila sa isang lugar. Hindi ko kaagad napansin kung saan iyon kaya sumunod pa rin kami. Pinigilan lang kami ng guard. Bawal ang mga bata dito. Sabi niya. Masama ko siyang tiningnan dahil sa pagpipigil niya sa akin. Bakit? Hindi kayo pwede dito. Umuwi na kayo. Hindi playground dito. Umatras kami at nabasa ko ang lugar.
Nabasa ko ang salitang motel doon. Kinagabihan ay mag-isa akong kumakain. That was the loneliest dinner I had. Nanay Dottie, pagtawag ko sa kanya. Ano po yung motel? Ha? Bakit mo na itanong? Ha? Ano yun? Kwarto na pwede mong i-rent ng ilang oras o araw. Nakakunot ang noon ni Nanay Dottie. Halata sa kanya na nagtataka siya kung bakit ako nagtatanong tungkol doon. Bakit papasok sa loob ng motel ang isang babae at lalaki? Anong gagawin nila? Nanlaki ang mga mata niya sa tinanong ko. Hinantay ko siyang magsalita pero halatang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa akin. Hindi na nagawang makasagot ni Nanay Dottie dahil narinig ko na ang boses ni Mommy. I'm home! Ganyan si Mommy kapag umuwi. Para bang masaya siya at sasabihin na nag-enjoy siyang nakasama ang mga kaibigan. Now I know it's not her friends, but a man. Ayan ang Mommy mo. Sabi ni Nanay Dottie. Iniisip niya siguro na magiging excited akong salubungin si Mommy kagaya ng parati kong ginagawa. But not this time.